Natural lamang sa mga kabataan na gayahin o tularan kung ano man ang ginagawa ng mga nakakatanda sa kanila, lalong-lalo na ng kanilang mga magulang, mabuti man ito o hindi. Kaya nga palagi tayong sinasabihan ng mga nakakatanda sa atin na kung nais nating maging magulang, dapat handa tayo na maging mabuting huwaran at modelo sa ating mga magiging supling. Katulad na nga lamang ng pamilyang Enriquez, may kaya sa buhay pero hindi sila kumikilos na mayaman, na may kaya. Simple lamang at paya ang kanilang buhay. Nananatili silang mapagkumbaba sa kanilang kapwa at may malasakit sa mga ito. Dahil yun ang itinuturo sa kanila ng kanilang mga magulang na namayapa na. Naiwan nga sa kanilang pamilya ang napakaraming property at pag-aari, mga antigong bagay, antigong damit, antigong gamit na mula pa sa ibang bansa yung iba, na pangmay-ari pa ng kanilang mga ninuno. At dahil nga marami naman silang pera, hindi nila kailangang ipagbili ang mga ito. Itinatago nila ito at para sa mga lumang bahay naman, ipinaparenovate nila hanggat maaari. Ang panganay nga sa magkakapatid ay si Victor Enriquez. Kasama niya ang kanyang asawang si Mila at mahal na mahal nila ang isa't isa. Silang dalawa ang nakatalaga at namamahala sa kanilang mga pag-aari, lalo na sa malaking bahay na sobrang antigo na hanggang ngayon hatian pa rin ng tatlong magkakapatid na nasa Amerika na nga ang dalawa. At naiwan lamang sa Pilipinas ay itong si Victor Enriquez na may isang anak na babae. Ang pangalan niya ay Angel. Hay naku anak, basang-basa ka na ng pawis mo. Halika nga rito. Magpalit ka ng damit sa bahay. Anak, takbo ka ng takbo, dahan-dahan ka lamang ha. Nung isang araw bangas yung tuhod mo. Mag-ingat na sa susunod ha. At paalala ko sa'yo, kapag magsasama ka ng kalaro sa bahay ni lola mo, huwag kayong malikot at huwag nang aakyat ng second floor ha. Baka kung anong masira nyo doon, baka matabig nyo yung mga gamit doon. Mamahalin ng mga iyon, mapapagalitan tayo. Sige. Ha? Maliwanag ba anak? Saad ni Mila sa kanyang anak. Oo naman ma, palagi niyo po sinasabi sa amin yan. Kaya nauunawaan ko po, naiintindihan ko. Tsaka malabo po kaming makatabig ng kahit na ano. Baka paso pa. Nasa may garden lang po kami doon. Napakabait na bata ni Angel, honor student pa, masipag, matalino at napaka-cute na bata. Nag-iisang anak lamang ito dahil nagkasakit sa matres ang kanyang ina noon pagkatapos siyang ipanganak. At maedad na silang mag-asawa, si Victor at Mila, kaya naman masaya na nga sila at nagkaroon pa sila ng isang supling. Kaya mahal na mahal nila ito. Anak! Anak! Angel! Tulog ka pa? Anak naman, gumising ka na, tanghali ka na oh. May pasok ka pa ngayon. Ano ba naman anak naman, Friday today, di ba? Sige na, kilos na. Anak! Sigaw ni Mila. Yan ang sinasabi ko sa iyo Mila. Palagi mo kasing pinapayagan ng anak mo doon matulog sa bahay ng kanyang lola doon. Wala naman siyang kasama. Malamig doon paggabi. Dito mo na siya patulugin, napakalaki ng kwarto niya dito, di ba? Ay... Sa bagay, kaysa naman gumala siya ng gumala eh. Sige, hayaan mo na nga. Tawagin mo na tanghali na. Luto na itong mga pagkain. Sabi naman ni Victor. Patakbong umuwi ng kanilang bahay si Angel mula sa bahay ng kanyang lola na antigo. Ang antigong bahay na ito kasi ay halos katabi lamang ng bahay ng kanyang mga magulang. Kaya sa lalong madaling panahon, nakauwi agad ito sa bahay nila pag tumatawag ang kanyang mama. Halos araw-araw ganon ang senaryo ng mag-inang ito. Pagkagising ni Angel, doon na nga siya nag-aalmusal sa lumang bahay. Bit-bit nito ang tinapay at gatas. Sanay na ang mag-asawa ni Victor sa kanilang anak. Bandang alas 7 nga ng umaga, aalis na ang mag-amang ito para ihatid muna si Angel sa paaralan niya. At si Victor, diretso na sa kanyang opisina. At dahil malapit lamang ang paaralan sa bahay nila, minsan umuuwi ng mag-isa itong si Angel at naglalakad lamang ito. Ilang taon pa nga ang lumipas, itong si Angel ay nasa grade 6 na ngayon. Medyo malaking bulas na nga siya kumpara sa noon. Kaya naman medyo worried o takot itong si Victor pag umuuwi ang batang mag-isa. Tagal naman sumagot eh. Hello? Hello mahal, umuwi na ba ang anak mo Mila?
Hindi sumasagot sa mga tawag ko. Nagri-ring lamang ang telepono niya pero hindi siya sumasagot. Nandiyan na ba siya? Tawagin mo nga. Ang sabi ni Victor. Hay naku mahal, kumalma ka nga. Kanina pa siya dito, nakapag-lunch na nga siya eh. Half day lang sila today. Tsaka mahal, nag-PE sila ng umaga kaya medyo pagod ang kanyang katawan. Pinag-lunch ko muna siya at sigurado nasa kabilang bahay na naman yun. Siguro nakatambay o baka tulog na naman siya. Yan ang tugon ni Mila. Kaya nga naman lagay na ang loob ni Victor sa kanyang trabaho. Pwede na siyang mag-overtime kasi wala na siyang masyadong isipin. Hindi na nga siya para mag-worry pa sa kanyang anak. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa kanyang mga kapatid sa Amerika. Nagulat si Victor kasi ang sabi ng mga ito, ibebenta na daw ang kanilang mga namana. At kung kaya daw bayaran ni Victor ay suklian na lamang dahil baka hindi na daw bumalik ng Pilipinas ang kanyang mga kapatid. Siyempre, agad niyang kinausap ang kanyang mahal na asawang si Mila bilang respeto dito dahil kaya naman nilang bayaran ang mga loteng iyon na pag-aari ng kanyang mga kapatid at kasama na nga ang mga antigong bahay ng magulang nila. Oo naman Victor, walang problema sa akin yun. Mahal, masaya ako kasi para kay Angel din naman yun. Saka masaya ang anak mo sa bahay na yun. Napakarami ng magandang alaala sa lugar na yun at siguro malulungkot siya ng sobra kung ibebenta yun sa ibang tao. Narinig naman itong si Angel ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Sabi nga niya, talaga? Yehey! Akin na ang bahay ni Lola? Salamat po. Mama, Papa, totoo po ba yun? Pangako ko po sa inyo, aalagaan ko po ang bahay na yun. At ako na po ang bahalang maglinis po doon araw-araw. Hindi na po tayo re-renta pa. Salamat po. Ang sabi ni Angel. Nagkatakbo na nga siyang bumalik sa antigong bahay na iyon at taon-taon naman pinapaayos ni Victor ang bahay na iyon, maging ang mga bubong, ang mga dingding at marami pang bagay sa bahay na iyon. Nagiging tourist attraction na nga ito dahil mukha itong antigo at sadyang mukhang pang-Kastila pa ang disenyo. Marami nagpapapicture sa labas ng bahay na iyon lalo na tuwing summer. Dumaan pa nga ang ilang mga taon, ngayon ay sekundarya na itong si Angel. Masipag pa rin, matalino at napakaraming mga kaibigan. Ang mga kaibigan niya nga nung elementary ay kaklase pa rin niya hanggang ngayon. At ang kanilang paboritong tambayan ay ang lumang bahay pa rin. Kaya nga lang mayroong nahahalata si Mila sa kanyang unika iha. Nakikita niya na maraming pagkain itong dala sa kabilang bahay araw-araw. Iniisip na nga lamang niya na baka ipapakain niya ito sa mga kaibigan niya. Kaya hinahayaan lamang niya ito. Ang problema, abay ilang linggo na, halos mag-iisang buwan na, ganun palagi ang ginagawa ni Angel. Kaya naman, nagtataka na ang kanyang ina. Minsan, sinundan ni Mila ang kanyang anak na si Angel. Nakita naman niya ito at agad hinarang sa tapat ng pintuan. May kasama itong isang babae. Ang pakilala niya ay ito raw ay classmate ng kanyang anak na si Angel. Kaya nawala ang lahat ng paghihinala nitong si Mila sa kanyang anak. Maayos na pinalaki ni Victor at Mila ang kanilang unika ihang si Angel. Hindi ito madamot at hanggat maaari mag-share ito sa kanyang mga kaibigan. Dahil ito ang turo kay Victor ng kanyang mga magulang. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit ang mga kapatid ni Victor sa Amerika ay ibinebenta na nga ang mga pag-aari nila mismo kay Victor at binabaan pa ang halaga. Dahil nga hindi sila laging after sa pera. Mas gusto nila makatulong sa kanilang kapwa. Uy, bestie, Angel, medyo natatakot na ako. Baka mabuking ka nito, baka mapagalitan ka. Okay lang ba talaga itong ginagawa natin? Saad ni Lynn, kaklase ni Angel. Basta, tulungan mo na lang ako ngayon. Best friends tayo, di ba? Pakiusap ko sa iyo, Lynn, please. Malapit naman ang bahay mo dito, di ba? Tulungan mo naman ako, okay? Ang sabi ni Angel. Pero bestie, Angel, bakit kasi hindi mo pa aminin? Sabihin sa mga parents mo, kay mama at papa mo na yun totoong sitwasyon. Mabait naman sila. Mauunawaan ka naman nila. Saka, bawal lang ganyan. Baka mapagalitan ka. Best friend, si mama at si papa, marami na silang ginagawa at inaasikaso. Abala sila palagi. Ayoko nang nagdagan pa mga iniisip nila. Tsaka,
Naaawa ako, Lynn. Baka kasi kunin uli siya, tapos saktan muli. Isang buwan na siya dito at awang-awa talaga ako sa kanya. Marami siyang kinukwento at yung iba hindi ko na nga naiintindihan pero feeling ko ang unfair. Naaawa ko sa kanya. Ang katunayan niyan, nakatagpo kasi ng isang matanda si Angel habang siya pauwi ng bahay mula eskwelahan. Umiiyak ito, humihikbi. Medyo maulan pa ng panahon ngayon, kaya naman naawa si Angel. Pinatira niya sa lumang bahay ang matanda at dinadalahan niya ng pagkain halos araw-araw. Nililihim niya iyon sa kanyang mga magulang. Napag-alaman kasi ni Angel na tumakas pala mula sa isang home for the aged ang matandang ito. Ang home for the aged ay isang special na lugar para sa mga kapwa nating medyo matanda na at hindi na kayang alagaan ng kanilang mga kamag-anak o pamilya. Kaysa nga naman magpalaboy-laboy, doon na lamang sa home for the aged. Kung tutuusin, mabuting lugar naman ang home for the aged. Makakatulong ito sa mga taong hindi na kayang alagaan pa ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga lolo't lola. Kaya nga lang, medyo hindi ganun kaganda ang background ng home for the aged kung saan nagmula ang matandang inampo ni Angel. Batay nga sa kwento ng matandang ito, palagi raw silang sinisigawan, sinasaktan at minsan hindi pa pinapakain doon. At dahil iba ang pagpapalaki kay Angel, awang-awa ito sa matanda ni hindi man lamang na iniisip kung nagsisinungaling ba ang matandang ito. Napakadali para kay Angel ang magtiwala sa kanyang kapwa-tao dahil iyon ang turo sa kanya ng mga nakakatanda sa kanya. Magbigay ng tiwala na nararapat lamang sa iyong kapwa. Uy, bestie, ano na? Sasabihin mo ba sa mama mo to? Ha? Baka kasi hinahanap ng matandang yan. Isipin mo, kahit tinutulungan natin siya, meron siya mga bagay na pangangailangan niya. Hindi natin yung kayang ibigay sa kanya. Isipin mo nga, paano kung may sakit yung matanda? Paano kung kailangan niya ng gamot? Ha? Isipin mo nga yun, bes. Shh! Lynn, huwag ka sabing maingay. Ang ingay mo naman kasi. Basta sa ngayon, sundin muna ako, ha? Ako na munang bahala sa matandang ito. Basta huwag ka na lang munang maingay. Tahimik ka lang, okay? Shh! At ganoon na nga ang ginawa ng dalawa. Pinapakain at binibigyan ng mga pangangailangan ng matandang ito. Dapat daw, andoon si Lynn para tulungan si Angel na alagaan ng matanda. At pag may pasok naman, idinadaan ni Angel ang pagkain nito at nasa kanya naman ang susi ng bahay. Dala-dala niya ito upang hindi makapasok ang kanyang ina at hindi makita kung sino nga ba ang tao sa loob ng bahay ng kanyang lola. Ilang linggo na nga ang lumipas, masayang masaya na ang matandang ito. Palagi na nga siyang nakangiti at medyo tumataba na ang kanyang katawan dahil nga palagi siyang pinapakain ni Angel ng gulay, prutas at ilang masarap na pagkain. Lola, ito po yung mga damit po ni Mama, mga pinagliitan niya po. Kasyang-kasya po ito sa inyo. Pero, Lola, matanong ko lang po sa inyo, taga saan po ba kasi talaga kayo? Baka po may naaalala na po kayo ngayon. Tanong ni Lynn. Ay, nako Ineng, hindi ko maaalala Ineng. Isinakay ako sa bus ng aking anak na bunso tapos ibinaba ako sa bayang ito ng konduktor. Hindi ko na maalala ang iba pa. Nakakalungkot mang isipin pero maging pangalan niya ay hindi niya maalala. Minsan Minda, minsan Romana, minsan Josefa. Hindi niya mismo maalala kung ano ba ang tunay niyang pangalan. Paiba-iba ang kwento ng kanyang buhay, paiba-iba ang kanyang edad. Halatang may sakit na nga siya. Alzheimer's disease ang tawag dito. Sakit ng mga matatanda sa pag-iisip. Iisipin ng mga nakakarinig sa akin ngayon na baka naman kasi sinungaling yung matanda. Baka naman kasi ginagamit lang ng matanda yung mga dalagang ito na tumutulong sa kanya. Naniniwala kasi ako na ang totoong sinungaling handang panindigan ang nag-iisang sinasabi niya upang patunayan at ipamukha sa iba na yon ang totoo. Yon ang dapat paniwalaan. Pero sa sitwasyon nga ng matandang ito, araw-araw nag-iiba ang kanyang tugon. Araw-araw nag-iiba ang kanyang sagot sa bawat tanong. Nag-iiba ang kwento ng kanyang buhay at mismong siya ay nahihirapan na. Mismong siya hindi na rin sigurado. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang gawin yun sa mama at papa ko.
Kung nabubuhay man ang lolo't lola ko, hindi ko rin yung kayang gawin sa kanila. Ang bilin niya, mahalin ko daw ang mama at papa ko. Alagaan ko sila hanggang sa pagtanda nila. Bakit naman may mga ganong klase ng anak, Lynn? Kawawa naman yung lola. At napaiyak na lamang si Angel. Niyakap naman siya na mahigpit ng kanyang best friend na si Lynn. Halos malapit na nga mag 6 months ang matanda sa lumang bahay na yun. Hanggang sa ngayon, wala pa rin kamalay-malay si Mila at Victor. Paano ba naman kasi si Victor abalang-abala sa kanyang trabaho sa opisina, samantalang si Mila nag-aasikaso ng kanyang negosyo. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman inaatake ng kahit na anong karamdaman ang matandang ito tulad ng hypertension o diabetes o kung ano pa mang sakit o karamdaman. Kaya nga lang isang hapon habang naglilinis ang bahay ng kanyang lola, itong si Angel, pinuntahan niya ang matanda upang alokin ng merienda pero hindi ito mapakali. Ang matanda sabay hawak sa batok niya. Ang gamot ko! Ang gamot ko! Nagpanik na nga itong si Angel, agad siyang nagtungo sa bag ng matanda at hinanap ang reseta maging ang gamot nito. Nakita niya, Losartan ang pangalan para ito sa gamot ng hypertension. Dahil nga kakaunti lamang ang baon ng matanda at ngayon lamang ito magagalaw, aba, itong si Angel dahil sa pagmamahal niya sa matandang ito at sa sobrang ama na nga niya, mismong pera na nga niya ang ginamit niya upang bumili ng pang-maintenance ng matanda. Sariling ipon, sariling baon. Magmula nga noon ay natutunang magsinungaling ang batang si Angel sa kanyang mga magulang. Madalas niyang sabihing meron siyang project o meron siyang bill na kailangan bayaran sa school. Pambili ng walis, ng basahan, ng floor wax at marami pang iba. Pero ang totoo, ibinibili niya ito ng pangangailangan ng matanda bukod sa gamot, syempre maging iba pang mga bagay. Nagdududa na nga ang kanyang mga magulang lalo na si Mila sa kanyang anak dahil wala na nga itong ipon, hindi kagaya nung elementary pa lamang siya na palagi itong punong-puno ang mga alkansya. Victor, ano kayang problema? May pinagkakagastusan ba ang anak mo sa school na ganun kalaki? Wala na siyang maipon ngayon. Ang laki-laki ng baon niya, di ba? Anong problema? Mahal naman Ikaw naman para kang hindi dumaan sa pagkadalaga mo. Siyempre, bumibili siya ng mga gamit niya. Baka bumibili siya ng mga bagong damit. Maraming uso ngayon, di ba? Lalo na sa TikTok shop. Isa pa, Mila, 2nd year na ang anak mo. Sa taon, dalagang-dalaga na yan. Hayaan mo na ngayon. Baka malakas na siya sa mga junk food. Para ka namang hindi dumaan sa ganun eh. Alam mo, sa dami ng masasarap na kainan sa ating lugar, hindi nakakapagtakang makaubos ang pera ang anak mo. Pero hindi naman yung ganun kalaki, kaya okay lang. Tanda mo ba noon, Mila? Nung nililigawan pa lamang kita. Abay, ayaw mong tumanggap ng bulaklak. Ang gusto mo ay Pringles. Ang gusto mo ay chips. Ang gusto mo ay magsine sa labas. Pero ayaw mong mag-dinner date. Ay, manang-mana sa'yo ang anak mo. Ikaw talaga, sari-sari ka na. Pero seryoso, Victor, sana ganun lang talaga ang problema niya. Sana ganun nga lang yun. Lunes ng umaga, nagpaalam na nga itong si Angel sa kanyang mga magulang at sinabing, mahal na mahal ko po kayo, Mama, Papa. I love you po. I have to go na. Sige po, ingatin po kayo. Oh, Mila, ano nangyari sa batang yun at napakalambing naman lalo ngayon? May nilihim ka sa akin, no, Mila? Ay nako, hayaan mo ng dalaga ngayon. Baka natutuwa lamang dahil dinagdagan ko ang baon niya. Pero itong si Lynn na best friend ni Angel medyo kinakabahan na. Natatakot na nga siya sa mga magulang ni Angel dahil baka daw madamay pa siya sa pagkakataong malaman nila ang buong katotohanan. Uy, best friend, kausapin mo naman ako. Naiintindihan mo ba ako? Angel, suko na ako. Ayoko na. Pinapagalitan na ako ng mga magulang ko. Bakit daw lagi akong pumupunta sa bahay na inaabot pa ako ng gabi? Alam mo naman, di ba? Napakasungit pa naman ng tatay ko. Pag nalaman niyang kasabot mo ko sa mga ginagawa mo, mababatukan ako noon, Angel. Tsaka sa mga magulang mo na rin. Takot ako sa papa mo, di ba? Alam mo naman yun. Pero, Lynn, baka pwedeng patagalin pa natin to.
Sige na nga, sige na, sige na. Ipagtatapat ko na sa mga magulang ko to sa Sunday. Salamat na rin sa tulong mo ha. Na-appreciate ko lahat ng ginawa mo. Salamat kasi tunay kang kaibigan. Best friend talaga kita. Kahit paano, matagal mo rin ako natulungan sa pagkatago sa lola na yun. Oo nga, Ineng. Maraming salamat sa tulong mo. At sa Eden Angel, maraming salamat sa iyo. Sa ngayon, medyo malakas na ako. Gusto ko nang umalis dito. Ayoko na maging pabigat sa inyong dalawa. Napakabata niyo pa pero napakatagal niyo akong itinago tinulungan. Maraming salamat sa inyo mga apo. Hindi po Lola. Huwag kayong aalis dito. Delikado po sa labas. Matanda na po kay Lola. Wala po nakakakilala sa inyo dito. Hindi po ako papayag na may mangyari sa inyong masama, Lola. Alam niyo po, napakabait niyo po. Tsaka po, alam niyo po ba? Mabaitin po yung parents ko. Ako pong bahala magsabi sa kanila. Please po, wag na po kayong umalis dito, Lola. Ang sabi naman ni Angel. Ngunit habang humahanap ng tamang tiyempo si Angel, naisipan naman ng kanyang inang si Mila na pumasok na sa lumang bahay na iyon dahil matagal na siyang hindi nakakabisita doon at nais siyang linisan din iyon. Hindi naman alam ni Angel na may duplicate lang susi ang kanyang ina. Angel! Angel anak, nagtanghalian ka na ba? Kumain ka na... Ay! Naku naman! Sino po kayo? Anong ginagawa niyo po dito? Magnanakaw kayo, no? Ano pong ginagawa niyo dito? Bakit suot niyo po yung mga damit ko? Sigaw sa pagkagulat ni Mila. Ako po si Juanita. Juanita po ang aking pangalan. Training pala. Norma? Parang Norma yata o hindi ko na maalala. Ako po ay hindi masamang tao. Huwag po kayong maghalit sa akin. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Huwag po kayong maghalit sa inyong anak. Aalis na lamang po ako. Saad ng matandaan, akmang lalakad na nga ito palabas ng lumang bahay. Teka lamang po Lola, huwag po kayong aalis. Hindi naman po sa galit ako sa inyo pero bilang taong taga rito ay kailangan ko pong malaman kung ano pong ginagawa niyo sa bahay na ito. Kailangan ko po ng maayos na paliwanag, Lola. Mama po ako ni Angel at tama po pala ang hinala ko na may inaalagaan siya dito pero hindi ko akalain na isang matandang katulad po ninyo. Matagal na po ako nagdududa pero wala akong patunay dahil masyado po akong abala sa aking negosyo. Sa ngayon ay kailangan ko pong marinig ang inyong paliwanag. Umupo po muna kayo at mag-usap po tayo. Teka muna, hindi ka ba galit sa akin? Hindi ka ba namumuhi sa akin? Sigurado ka ba dyan? Hindi mo ko sasaktan? Hindi mo ko sasaktan? At napaiyak na nga ang matanda. Magmula nga noon walang kamalay-malay si Angel na alam ni Mila at Victor na kanyang mga magulang ang lahat-lahat. Ang buong katotohanan tungkol sa matandang kanyang inaalagaan. Tila ba hinihintay na lamang nila ang kanilang anak na kusang umamin sa kanila ng buong katotohanan. Sa mga pagkakataong abala ang kanilang anak na si Angel sa eskwelahan, ipinapa-check up naman ng mag-asawang Mila at Victor ang matanda at ibinibili pa ng mga gamot at vitamins. At dahil nga sa pakiusap ni Mila at Victor, hindi rin umaamin ng matandang ito kay Angel. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Kapaskuhan. Napakaraming handa ng pamilyang ito, ng pamilyang Enriquez, sa araw ng Kapaskuhan. Ang mag-asawang Victor at Mila, panay pa ang lihim na pagtingin kay Angel dahil may sorpresa nga sila para sa kanilang anak. Pumatak na nga ang hating gabi, kakain na nga sila at may ilan silang bisitang dumating, mga kamag-anak pa ng papa ni Angel. Paglabas nga ng kwarto ni Angel, halatang umiiyak ito. Nagulat siya at kumakain na ang matandang kanyang inaalagaan sa loob ng kabilang bahay. Doon sa lamesa nila at bagong suot itong damit, nakatawa pa sa kanya, napakaganda pa ng kanyang ngiti. Lola? Lola, ano po? Anong ibig sabihin nito? Lola? Ma? Pa? Alam niyo na po pala? Medyo. Halos mga 1 linggo o 2 linggo na anak. Medyo matagal na. Alam mo, proud na proud kami sa'yo.
Maging mga pinsan mo, tuwang-tuwa sa'yo. Masaya sila at tama ang ginawa mo. Tumulong ka sa kapwa mo sa abot ng iyong makakaya. Gayan din ako, pinalaki ng lolo't lola mo, anak. Naalala ko pa nga noon, mga kaibigan ko naman na nasunugan ang aking tinulungan. Alam mo, ngayon ko na-realize, sa akin ka talaga nagmana, hindi sa nanay mo. Anang sabi ni Victor. Pero anak, lagi mong tandaan, walang masama na tumulong sa iba pero masama pa rin ang magsinungaling ka. Masama pa rin maglihim ka sa iyong mga magulang. Pero dahil Pasko naman, pinapatawad kita sa mga nagawa mo. Ang mahalaga, alam kong ligtas ka at hindi ka gumagawa ng bagay na alam kong ikagagalit ng pamilya. Ha? Ang sabi naman ni Mila. Niyakap ng mahigpit ng dalagang si Angel ang kanyang mga magulang at sinabing mahal na mahal niya ang mga ito. Basta Nay, basta amin ka na lang muna ha? Ituturing kitang parang tunay kong ina. Lola ni Angel kumbaga. Huwag po kayong mag-alala, may kasama ka na. Hindi na po kayo muling mag-iisa. Hindi po namin kayo sasaktan o gugutumin. Ang sabi ni Mila. At walang katapusang tawanan nga ng gabing iyon ang naganap. At nang matapos nga ang panahon ng Kapaskuhan, inasikaso ni Victor ang legal na pag-ampon sa matandang iyon. Wala namang naging problema sa DSWD dahil mukha namang maayos ang pamilya ni Victor. Ang bagay pa, kilala sa bayan ni Victor ang kanilang pamilya sa pagiging matulungin sa kapwa bagamat hindi miyembro ng politika. Pinilit hanapin ng pamilya ni Victor ang pinagmula ng matandang ito at nakausap nga nila, natunto nila ang tunay na anak ng matanda, ang bunsong anak niya at nagpapasalamat pa nga ito nang malaman ng buong katotohanan sa nangyari sa kanyang ina. Kaya naman pala ang matandang ito ay nasa home for the aged na ay dahil minsan itong inatake ng kanyang sakit, naglayas ito ng bahay nila dahil nakikita niya na ang kanyang mga anak ay naghihirap na at wala nang makain. Iniisip siguro ng matanda na siya ang dahilan kung bakit naghihirap na ang kanyang mga anak, kaya siya lumayas. Lumuluha itong nagpasalamat sa mga magulang ni Angel dahil sa sinapit ng kanyang ina. Ngayon, ang nangyari pa ay hindi niya inaasahan. Inabutan siya ni Victor ng malaking halaga ng pera. Tulong pinansyal ika nga at sinabing sa kanila na muli titira ang kanyang ina. Dadalawin na lamang nila ni Victor ang matanda kapag available sila. Bukas ang tahanan nila sa pamilya ng matandang ito na ang pangalan pala ay Amelia. Nay Amelia Cantos pala po ang inyong tunay na pangalan. Yan pala ang tunay niyong pangalan, Inay. Napakaganda po ng inyong pangalan. Ay, ang dami-dami yung sinasabing pangalan, pati kami nalilito na. Sino yun? Anong sinasabi mong Amelia? Nora ang pangalan ko sa umaga at gabi naman ay Vilma. Ang pagbibiro naman ni Nanay Amelia. Napakalakas ng halakhakan ng pamilyang iyon. Umaalingaw-ngaw sa loob ng lumang bahay ang kanilang kasiyahan. Si Angel hanggang sa ngayon, nakayaka pa rin sa kanyang mga magulang sa sobrang ligaya. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ng pamilya, pagtitiwala at pagtulong sa kapwa. Sana po may napulot po kayong aral ngayong araw na ito. Maraming salamat po muli. At ipahayag po natin sa iba ang kapayapaan at kabutihan ng Panginoon. Salamat po.